personal ambition rather than public interest, yung sinusulong po ninyo na lahat na lang kayo Duterte. You see, nagpa-endorse ka pa kay Sara na alam mo, nasasalang sa impeachment. Kaya nga siguro, suggestion natin sa mga House prosecutors, I think kailangan ninyo na ipa-inhibit itong mga re-elected senators and dati ng senador. Nakitang-kita na mga kababayan ang kanilang kiling. Tulad ni Bongo, ni Bato, ni Amy Marcos, ni Robin Padilla. Dapat siguro magmotion kayo na mag-inhibit sila. Kasi hindi pa man po sinasalang sa trial, di pa nagsisimula yung trial po para sa articles of impeachment. Lumalabas, may boto na sila. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, Bicolano vlogger, broadcaster. So pag-usapan natin mga kababayan yung susunod na Senate President sa 28th Congress. Kasi si Senate President Chis Escudero malamang po mapalitan. Kasi si dating Senate President Tito Sen interesado na bumalik bilang Senate President. Pero siyempre kung sino yung papaboran ng majority, siya yung magiging Senate President. Ngayon, hindi lang si Tito Sen ang lumilitaw ngayon na gustong maging Senate President, pati si Amy Marcos. Galit kasi si Amy Marcos, mga kababayan kay Chis Escudero, nang hindi pirmahan mga kababayan yung contempt order doon sa isang ambasador. Yung investigasyon nila, investigasyon ni Amy Marcos. Pero ultimately, pinirman din yung contempt order. Kaya lang, late na. At saka yung detention, 3 days lang. Kaya galit si Amy Marcos. Yung investigasyon niya, mga kababayan, di ba? Sa pag-deliver kay Digong sa The Hague, na ang term ni Amy Marcos, tulad ng tawag, itong mga abogado ni Digong, kidnapping. Kaya ngayon, masama ang loob ni Amy Marcos, nag-intention din pala, mga kababayan, na tumakbo bilang Senate President. Ito ngayon na balita sa Philippine Daily Inquirer, Amy Marcos announces bid for top Senate post. Sabi dito sa balita ng Inquirer, the battle for the Senate leadership in the next Congress has become even more interesting as re-elected Senator Amy Marcos claimed that some of her colleagues have expressed their support for her to replace Senate President Francis Escudero. Wow. Lahat pwede pong tumakbo basta't makakuha ng majority. At tanggap naman yan mga kababayan based sa mga previous pronouncement ni Senate President Chis Escudero. Kasi po, ang Senate leadership, ang pagiging presidente ng Senado, depende doon sa senador. Nagugustuhin ng majority. Pag ayaw na ng majority sa sitting Senate President, tulad ng nangyari kay Mig Zubiri, bigla na lang pong kinodita ni Chis Escudero. Ngayon, ganun din ang pwedeng mangyari sa kanya. Depende sa nanaisi ng majority members. Ganun lang yon. Alam niya yan lahat. Although si Mig Zubiri po, naiyak. Kasi yung mga kausap ko niya, nasabi, susuportahan ako. Biglang nang tawagan ko niya, hindi na cannot be reached. Kasama doon mga kababayan sa nagsabi sa kanya na susuportahan siya si Bato. Biglang biglang bumaliktad, may paiyak-iyak pa. Niyakap-yakap pa yung asawa ni Chis. O ni Migs.
Ganon. Pagkatapos, sabi ngayon ni Bato de la Rosa, ang dapat daw, mga kababayan na Senate President, yung hindi nadidikta ng palasyo. Hindi nadidikta ng palasyo, pwedeng madiktahan ng dating presidente. Pag pabor sa inyo, ang killing ng isang senador, happy kayo. Pwedeng diktahan. Pero yung Palasyo Malacanang, bawal. Pero hindi bawal doon sa dating nag-ukupa ng Palasyo Malacanang. Yan ang medyo problema sa inyo. Pagpabor sa inyo, okay lang. Kahit yung Senado gamiting personal, lalo sa pamumulitika. Yun ang rason kung bakit hindi nagustuhan ni Senate President Achis Escudero yung naging investigasyon ni Amy Marcos. Kasi inagamit mo niya sa personal na pamumulitika. Sumama yung loob ni Amy Marcos. Gusto ngayon i-contest yung Senate presidency. Diba? Sabi dito sa balita, but President Marcos' elder sister who had criticized her brother's administration over several national issues including the arrest and transfer to The Hague of former President Rodrigo Duterte did not categorically say if she has accepted her colleague's supposed endorsement. Ang sinasabi lang ni Amy Marcos, may mga nagsabi daw sa kanya, nag-post siya, may mga kumausap daw sa kanya na gusto siyang itulak na maging Senate President. Ayan yung statement ni Amy Marcos. Some senators have approached me with a proposal to be their candidate for Senate President. Whoever will be elected by our peers, whether it is me or not, there are certain congressional reforms that need to be undertaken. The most important is reform in the budgetary process. Tigilan na ang mahiwagang BICAM, the right priorities in spending, considering our recurring fiscal deficits and huge indebtedness must be legislated. Food security in support to our farmers and fishermen, education, health, and truly necessary social services. Parenthetically, once the OP has submitted the NEP to Congress, the power of the purse must be respected. The DBM statement that the President will involve himself in the budgetary process after the NEP is submitted in infirm and unconstitutional. Mali man po yun, yung nag-react si Risa Ontiveros na ang sabi, yung ating Pangulo, hindi man pwede na mag-participate sa deliberation. Alangan man hindi alam ng ating Pangulo na dati siyang congressman, dati siyang senador, na dati sa solid job ng Congress. Hindi man pwedeng mag-participate sa deliberation. Na misinterpret lang siguro. Ang statement po ng ating Pangulo, napakalinaw. Imamonitor daw niya. Hindi nangulugan pag imamonitor niya closely, nandun siya mismo sa kung saan ginagawa yung deliberation ng budget. Si Risa Ontiveros nag-react agad. Hindi mo niya trabaho. Trabahoan niya ninyo, isubmit lang yung budget, proposed budget. Kami ang bala sa deliberations niya. Yun din mga kababayan ang pagkaintindi ni Amy Marcos. Pari-parehas na kayo ng mindset. Hanap ng problema. Imbes tumulong sa pagsaayos ng problema, naghahanap kayo ng problema. Kaya talaga kayo ang mga problema ng ating bansa, magugulo. Di ba? Sabi ni Amy, we should also start electoral reforms including political party reforms, which have become mere tools for personal ambition rather than the public interest. Ang personal ambition rather than public interest, yung sinusulong po ninyo, na lahat na lang kayo Duterte. You see, nagpa-endorse ka pa kay Sara na alam mo, nasasalang sa impeachment. Kaya nga siguro, suggestion natin sa mga House prosecutors, I think kailangan ninyo na ipa-inhibit itong mga re-elected senators and dati ng senador
Nakitang-kita na mga kababayan ang kanilang kiling. Tulad ni Bongo, ni Bato, ni Amy Marcos, ni Robin Padilla. Dapat siguro magmotion kayo na mag-inhibit sila. Kasi hindi pa man po sinasalang sa trial, di pa nagsisimula yung trial po para sa articles of impeachment. Lumalabas, may boto na sila. Di ba? Hindi pa nga nakikita yung mga ebidensya. So I think, tama lang na magmosyon yung prosecutors na these senators na wala pang trial, may judgment na sila for acquittal. Tulad lalo ni Bato. Kailangan po na ipa-inhibit sila. Tulad sa korte po, pag yung judge may mga biases, display of biases, kasi barkada yung akusado or relatives, kailangang ipa-inhibit yung judge. Hindi dapat sila kasama sa magre-render ng judgment kasi alam na wala pang trial, may judgment na sila. Tama po mga kababayan? Sabi rito, above all, the Senate as the guardian of national interest must always be upheld. Its independence, non-negotiable. May pauro independence pa kayo. Paano naging independent kayo? Ang kiling ninyo kay Digong, kay Sara ang kiling ninyo. May independent na senadong ganon. Ang gusto ninyong sabihin, independent sa Palasyo Malacanang. Pero hindi independent na dating nag-occupy ng Malacanang. At gustong mag-occupy sa Malacanang na hindi pa nga tapos ang turno ng ating Pangulo, gusto nang palitan. You see, yung akusado sa impeachment, malinaw ang kiling po ninyo. Pagkatapos, sasabihin ninyo, dapat ang Senado independent. Independent pag Palasyo Malacanang. Pag kay Sara at kay Digong, pwedeng hindi maging independent. Pwedeng yung influensya nila, allowed ang pagkiling. Pag sa mga Duterte, may ganon. Ngayon sabi ni Bato, ganon din. Di dapat nadidiktahan. Senate President should be independent, sabi ni Bato de la Rosa. Ang sa akin lang, ang pinaka-qualification ko, pinaka-standard ko, pinaka-criteria ko po for a leadership position sa Senado is that we should have a Senate President na kayang pangalagaan ang pagiging independent ng Senado at kayang pangalagaan yung the Senate as an institution. Yun lang naman ang aking requirement dyan. Ayaw ko ng Senate leadership na kaya-kayang diktahan, kaya-kayang hawakan sa lieg, hawakan sa ilong ng mga taga-Malacanang o ibang branches of government. Pero pwedeng kayang hawakan sa ilong, sa lieg ng detainee ng dahig. Huwag kami Bato, pwedeng hawakan sa lieg ng designated survivor. Yan sinasabi natin mga kababayan. Masyado silang bias. Pagdating sa issue ng mga Duterte, alam na natin yung kiling nila. Pagkatapos, they have that gall na magsabi na ang Senado, leadership ng Senado, dapat independent daw. Paano naging independent sa inyong pananaw ang may pagkikiling sa dating occupant ng Palasyo Malacanang? Dapat, both sa Palasyo Malacanang, saka any outside forces, dapat independent kayo mag-isip. Yan ang totoong independent Senate. Pero daldal na nga kayo ng daldal ngayon at alam namin kung saan ang kiling ninyo. Ano yung aming katibayan? Ito mismo, galing sa bibig ninyo. Published by Politico News. Sobra pa, Sara Duterte has numbers to secure acquittal and impeachment. Bato de la Rosa. You see, wala pang hearing, wala pang trial. Acquittal na ang posisyon nila. Kaya yan po ang sinasabi natin dito. Tapos may lakas pa ng loob magsalita ito si Bato na ang leadership daw ng Senado dapat independent. Paano nga independent ang sinasabi mo? Anong klaseng independence? Independent lang sa palasyo. Hindi independent kay Digong, kay Sara. Kasi kaalyado ninyo. Pwede yon mag-impluensya.
Yun po mga kababayan ang sinasabi natin. And I think naisip na rin ito ng ating mga House prosecutors that these senators mga kababayan, dapat ipa-inhibit sila. Huwag sila dapat mag-participate sa Senate trial. Kasi ngayon pa lang mga kababayan, may boto na sila. Acquittal, saan ka nakakita na huwes, mga kababayan, hindi pa nasisimulan yung trial, may acquittal na. Di ba po mga kababayan? Yung sabi dito, in an interview with Billionaire News Channel, On Point, broadcaster Willard Cheng asked De La Rosa about the effect of the recently concluded midterm elections on the impeachment case filed against Duterte. I am confident na ma-acquit dahil nakikita ko naman na yung ibang alam natin na hindi namin kaalyado ay nagbabago na yung stand. The numbers are growing as far as our side is concerned. So hindi nila titingnan yung ebidensya kundi doon sa kampi-kampihan. Gamitin po ninyo ito mga House prosecutors na ebidensya na interview ni Willard Cheng kay Bato para emosyon ninyo na itong mga senator judges na kalyado, very vocal sila kung ano yung kanilang posisyon. They are for acquittal. Dapat hindi na mag-participate sa Senate trial. Kasi very unfair it is, mga kababayan, not for the interest of the Filipino public, Filipino people, tulad ng sinasabi nila. Interest po ng mga Duterte, pinaglalaban nila. Unang-una, tumakbo sila, mga kababayan, bilang parte ng Duterte. Senador ng mga Duterte, hindi man po senador ng ating mga mamamayang Filipino. Si Bato mismo, ang pupunta daw siya doon sa Dahig para pasalamatan si Digong dahil sa kanyang panalo. Bakit? Ibinoto ka ni Digong? Di ba? Ilan ba ang boto ni Digong? Lahat ng senador po nanalo sa boto ng ating mga mamamayang Filipino. Pagkatapos yung utang na loob mo kay Digong, anong klaseng mindset mayroon, mga kababayan nitong si Bato? Ang loyalty na is not to the Filipino people, kundi sa pamilya Duterte. Pero nagsisweldo siya, kumukubra siya ng sweldo para buhayin yung kanyang pamilya from the taxes of the Filipino people. Di ba napaka-unfair yun? Pag ganon, senador siya ni Digong, humingi siya ng sweldo kay Digong, not from the taxes of the Filipino people. Pinaglilingkuran niya po si Digong. Tapos may lakas ng loob pa magsalita na ang Senado daw dapat independent. Anong naging independent ang Senado? Sa tulad po ninyo, na wala pang trial kay Sara Duterte, ay acquittal na kayong sinasabi dahil sa numero ninyo. Yan sinasabi rito, I am confident na ma-acquit dahil nakikita ko naman na yung ibang alam natin na hindi namin kaalyado ay nagbabago na yung stand. When asked if Duterte has the 9 votes needed for acquittal, De La Rosa replied, baka sobra pa. Nakita na ninyo, mga kababayan, lantaran na pinapangalandakan mga kababayan ni Bato de la Rosa, ang boto nila na wala pang trial. Yeah, however, De La Rosa refused to name the senator so would favor Duterte's acquittal. Mahirap baka mamaya biglang magbago yung stand nila, depende sa takbo ng impeach trial. Basta, as of now, I am confident na more than 9 yung makukuhang boto dyan. So nakita na po ninyo. Kaya itong mga statement po nila, ni Bato de la Rosa, ni Amy Marcos, dapat hindi madiktahan. Hindi madikta ng palasyo. Pero pwedeng madikta ni Sara, ni Digong. Walang problema yon sa kanila. Iyan ang kaulugan ng independence. Independent Senate. Sa kanila yon. Ganon kabaluktot, mga kababayan, yung mga pag-iisip ng mga taong ito. Ginagamit yung Senado po, yung ating institusyon sa kanilang personal na interes ng kanilang mga kaalyado, hindi interes ng ating mga mamamayang Filipino. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya.
At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.